Tila water world ang ilang barangay sa Metro Manila at ibang lalawigan dahil sa baha mula sa pinaigting na habagat. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon, live mula sa Taft Avenue sa Maynila. Paulo, kamusta na ang sitwasyon dyan? Magandang gabi. Kahuhupa lamang literal ng baha dito sa may area ng Taft Avenue, partikular sa UN intersection habang tayo ay umiere. Pero kanina ay napuno nga itong area na ito ng Taft Avenue ng baha at tubig. Pero hindi lang dito sa Metro Manila naranasan ang masamang panahon. Naranasan din yan of course sa mga lugar na tinamaan ng bagyo sa Northern Luzon at dahil ilang pamilya rin sa ibang pang bahagi ng bansa ang apektado rin ng mga pag-ulan at pagbaha. Gumising sa ilang residente ng Barangay Rojas District sa Quezon City. Humupa rin ito kinahapunan, kaya ang ilang residente di magkamayaw sa paghuli ng isdang lumalangoy sa tubig baha. Umapaw kasi ang katabing ilog, dahilan para bahain ang mga malapit na bahay. Lagi bang binabaha itong area na to, sir? Lagi po. May bagyo. Kwento ng mga residente dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Pasado alas 4:30 ng madaling araw nang rumagasa ang lampas taong baha. Tanong naman ng mga residente sa gobyerno, ano nang nangyari sa flood control project na siyang dapat pipigil sa pagbahang ito sa barangay? Ang ilang kalye rin sa Maynila tulad ng Taft Avenue, binaharin simula kaninang umaga. Ang ilang lugar sa Northern at Central Luzon, apektado rin ng masamang panahon. Sa Ilocos Norte, 2 senior citizen ang iniligtas mula sa rumaragasang Padsan River sa Lawag City. Binahari ng ilang kalsada sa lugar. Bahari ng ilang bahagi ng Kalasyaw sa Pangasinan. Sa lalawigan naman ng Bataan, lubog na rin sa baha ang ilang kalsada sa Barangay Kataning sa bayan ng Hermosa. Dahil walang tigil ang buhos ng ulan, hindi na madaanan ang ilang highway ng mga motorista. Binahari ng mga katabing bayan ng Hermosa at Abukay. Sa bayan naman ng La Castellana sa Negros Occidental, nagdulot ng landslide ang malakas na ulan sa highway sa Barangay Kabadunga. Sa isla naman ng Boracay, gloomy rin ang naging panahon sa isa sa world's best beach destinations. Ang Cebu City nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Kapansin-pansin ngayon na tila malayo sa landfall path ng bagyo ang mga insidente ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Dahil ito sa pagpapalakas ng bagyong Krising sa habagat. These are scenarios or things na anticipated naman natin yan because before the entry of the typhoon, specifically itong Krising, nagkaroon na kami ng pre-disaster risk assessment at doon naman lumabas that it will enhance yung habagat. Bineberipika na ng Office of Civil Defense ang kondisyon ng 2 residenteng nabagsakan ng puno sa Camarines Sur. 3 naman ang napaulat na nawawala, 2 sa Antique na inanod umano habang natutulog at 1 missing person din sa Palawan. Naka-standby rin ang mga dagdag na family food packs mula sa DSWD. Kaya nga po ngayon, meron na tayong mga family food boxes. And then now we have the mechanized packing system para again mas mabilis. Kasi yung nakita natin doon sa Yolanda experience, no, na napaka-massive yung destruction that was caused by Yolanda. So nakita rin natin yung need na kinakailangan na mabilis yung pagpapahatid ng tulong. 11.5 million pesos naman ang inisyal na halaga ng naitalang pinsala ng bagyong Krising at habagat. At inaasahang dadami pa ang mga pamilyang apektado ng masamang panahon, lalo na sa Ilocanja, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern at Central Visayas, Negros Island Region at ang Zamboanga Peninsula. Suma total, nasa 215,000 katao ang apektado ng bagyo at habagat, bagay na inaasahang tataas pa sa mga susunod na araw.
Samantalaan, traffic check muna tayo dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Asahan ang mabilis na daloy ng trapiko kung kay papunta man sa may area ng Manila City Hall. Gayon din, green and go din ang mga biyahe ng ating mga motorista na patungo naman sa area ng Remedios. Ayon naman kay Manila City Public Information Officer EJ Talagtag, naka-standby ang kanilang mga DRRM vehicles. Kung sakasakali man, wag naman sana na muling abutin ng baha itong Taft Avenue. Batay naman sa abiso ng MMDA, as of 4 p.m. ay nagsubside na rin ang karamihan sa mga binahang kalsada dito sa may area ng Metro Manila, maliban na lamang sa may area o sa isang area ng Valenzuela, doon sa may area ito ng Maysan, kung saan inaabangan natin kung magsusubside na rin ba yan within the evening. Balik sa'yo. Maraming salamat at mag-ingat ka dyan. Paolo Barcelona nag-uulat mula sa Taft Avenue sa Maynila.